Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 2, 2025, Huwebes. At ating pong ginugunita ang kapistahan ni na Dakilang San Basilio at San Gregorio Nacianceno, mga obispo at mga pantas ng simbahan. Ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 22 to 28. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo. Ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap nino man ang Anak, pati ang Ama'y sasa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ikalawang araw para sa bagong taon. Tayo po ay nawa, mas mapuno tayo ng pag-asa sa pagsisimula natin ng bagong taon. Pero siyempre lahat ng ito ay paanyaya sa atin na mas pag-ibayuhin natin, paglaanan natin ng panahon din siyempre na mas madagdagan ang ating kaalaman tungkol kay Kristo, na ating sinasampalatayanan. Marami sa ating mga Katoliko ang naging Katoliko dahil sila ay bininyagan noong sanggol pa lamang, walang kamuang-muang, walang kamalayan, at ang inaasahan sana kasi na ay ang mga magulang, ninong at ninang ang magtuturo sana sa mga bata habang sila lumalaki tungkol sa tinanggap na pananampalataya. Pero sa kawiang palad ay marami at malaking kapabayaan at pagkukulang ng mga magulang, ninong at ninang sa bahaging ito, na sa atin. Maswerte na lamang kung ikaw ay nakapag-aral sa Catholic school. Maswerte na lang kung ikaw ay nagkaroon ng religion classes nung bata-bata ka pa, elementary o high school. Pero sa ngayon, dahil nga nag-iiba yung curriculum, talagang napapabayaan na ang pagpapalalim ng ating pananampalataya. Kaya marami sa mga Katoliko ang napakadaling maimbitahan, napakadaling mahikayat na umanib sa ibang pananampalataya, sa ibang sekta, lalong-lalo na kapag mayroong mga nagpapakilala na sila ang sugo, sila ang appointed, sila ang kumbaga masigit pa kay Kristo kung magpakilala. Kaya hindi naman po nagkulang ang ating unang pagbasa mula kay San Juan sa kanyang sulat na mag-ingat tayo dahil marami ang Antikristo. Marami ang gagamit sa pangalan ni Kristo pero hindi talaga kumikilala kay Kristo. Ganun din, marami ang magpapakilala pero ang layunin ay mailigaw tayo patungo kay Kristo. So ito ay isang paalala mula kay San Juan na mag-ingat tayo sa ating mga pinakikinggan, sa ating mga sinusundan, lalo pa sa panahon ngayon ng social media.
Marami tayong mga fina-follow na akala natin ay magaling magsalita, pero sa kalaunan ay unti-unti hindi natin namamalayan na ilalayo na tayo sa mga doktrina ng simbahan. Tayo mismo ay hinihikayat na mag-question, o questionin ang pananampalataya natin. Muli, nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. Si Kristo ay pinanganak, si Kristo ay totoong tao, si Kristo ay totoong Diyos. At ang sabi nga, ang kumikilala sa anak ay kumikilala na rin sa Ama. Kaya nawa, sa pagsisimulang ito ng taon, ay pag-ukulan din natin ng panahon ang ating pong pananampalataya, ang ating espiritual na pagpapalalim. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.